beses naglandfall ang bagyong Opong sa Samar, Masbate at Oriental Mindoro. Ayon po sa Pag-asa, posibleng lumakas pa si Opong at maging isang typhoon habang tinatakang direksyon pa West Philippine Sea at inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR bukas po ng hapon. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, patuloy na nakamonitor ang Pag-asa sa galaw ng bagyong Opong. Pero ayon sa Pag-asa, habang kumikilos ito palabas ng Philippine Area of Responsibility, posible itong maging kategoryang typhoon dahil sa papunta ito ng West Philippine Sea. Sa inilabas na Tropical Cyclone Bulletin ng Pag-asa alas 5 ng hapon ngayong araw, ang sentro ng bagyong Opong ay namataan na sa baybayin ng Santa Cruz Occidental, Mindoro. Tagdal nito ang pinakamalakas na hangin aabot sa 110 km per hour at pugso na aabot sa 150 km per hour habang kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 35 km per hour. Kasalukuyan nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Occidental Mindoro at Calamian Islands kung saan inaasahan ng storm force winds na may katamtaman hanggang malubhang banta sa buhay at ari-arian. Nakataas naman ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Cuyo Island, Hilagang Palawan at Kaluya Island sa Visayas. Habang signal number 1 naman ang umiiral sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ang Pangasinan, Zambales, Quezon, Bicol Region, Negros Occidental, Aklan, Capiz, Iloilo at Bantayan Island. Base po sa ating latest satellite animation, itong mga kulay orange at kulay pula, associated po yan sa mga matataas na mga clouds at associated din sa mga minsang malalakas na mga pag-ulan. Kaya kitang-kita po affected ng mga pag-ulan dahil kay Opong plus ang habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas nito, ang malaking bahagi ng Luzon and western section of Visayas. At nakikita na rin natin yung improving weather conditions over the eastern sections. Kabilang na dyan ang Bicol Region, Caraga Region, and eastern Visayas ngayong gabi. Bukod sa malalakas na hangin, nagbabadya rin ng pagbaha at storm surge nang maaring umabot sa 1 hanggang 3 metro sa mga baybay ng Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at ilang bahagi ng Visayas. Samantala, mahigit 9 na metrong taas ng alon ang posibleng maranasan naman sa seaboard ng Occidental Mindoro, kaya mariing ipinagbabawal ang paglalayag sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. So malaking factor yung kanyang westward movement doon po sa may high pressure area, nandun sa may North Philippine Sea. Dahilan para po maiwasan ng bagyong Opong yung high pressure area na yon at mas nag-westward or mas bumaba pa yung track kumpara dun sa ating inaasahan no mga 2 to 3 days ago po. No? So na-spare sa malalakas na hangin at malakas na ulan itong malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at hilagang bahagi po ng Kabikulan. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas pa si bagyong Opong at maging isang typhoon habang tumatahak patungong West Philippine Sea. Inaasahang lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon, September 27. Samantala, unti-unti na nga angat ang bagyo, kikilos west-northwest in the next 24 hours and possibly within the next 12 hours or bukas ng umaga ay maging isang ganap na typhoon na muli ito. No? At unti-unti nga lalakas, possibly hanggang 130 kph hanggang sa makalabas ng ating area of responsibility bukas ng umaga or tanghali. Pero pagdating naman sa lawak ng bagyo, kung mapapansin po nila, nasa 440 kilometers yung kabuang radius po niya at yung diametro halos 900 kilometers. Kaya apektado pa rin po ng malalakas na hangin itong malaking bahagi ng Luzon and Visayas, lalo na dito sa may sentro kung saan malapit nga yung bagyo, itong Mindoro Island at maging itong northern portion. Pinapaalalahanan din ng Pag-asa ang publiko at mga lokal na pamahalaan na maging handa, sundin ang abiso ng mga otoridad at patuloy na makinig sa mga susunod na weather updates. Dahil kasama nga ang Calabarzon sa Storm Public Warning Signal, maagang nag-abiso naman ang San Pedro Laguna LGU sa mga residente ng probinsya sa posibleng epekto ng bagyong Opong. Nag-ikot ang mga tauhan ng DRRMO maging rescue teams at ilang opisyal ng LGU para mag-abiso sa mga residente na lumikas sakaling lumalapang sitwasyon. Partikular sa pinuntahan ay ang mga nakatira sa mga low-lying barangays at flood-prone barangays. Nananatili naman ang close monitoring ng DRRMO ng probinsya sa lagay ng Laguna Lake para matiyak ang agarang pagpapalik
sakaling tumaas ang level nito. Ang water level naman ng Laguna Lake sa Phase 5 Southway Fairway, Barangay Landayan, San Pedro City, Laguna ay umabot ngayong araw sa orange level status. Pinayuhan na ng mga residente na malapit sa lawa na maghanda sa paglikas anumang oras at iwasan ng pagsasagawa ng mga ipinagbabawal na water activities. Sa bahagi ng Cabuyao, Laguna, nag-overflow naman ang Marinig Fish Port sa Cabuyao City, Laguna. Ayon sa Cabuyao City RRMO Department, alauna ng hapon kanina, umabot hanggang pantalan ng tubig at malalakas na alon bunsod ng matinding hangin na dala ng bagyong Opong. Pinag-iingat ang mga residente sa mga baybayin ng Cabuyao dahil sa posibilidad na lalo pang pagtaas ng tubig at mas lalakas na alon kasabay ng inaasahang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa Badala, Ali, patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa ating mga kababayan na nakatira sa mababang lugar o yung mga bahaing lugar na makinig sa abiso ng NDRRMC upang sa kanon ay agad silang lumikas din para nang sa kanon hindi sila maapektuhan ng mga biglaang pagbaha, Ali. Maraming salamat, Erlo Bingas, nagulat live mula sa Laguna.